Kabanata 6. Napapangiti si Lalaine habang naaalala ang naging buhay estudyante niya nung high school pa lamang siya. Sabi nila, ang high school life raw ang pinaka-exciting at pinakamasayang panahon ng pagiging estudyante. Kinukontra niya ang paniniwalang yon. Because that was the worst chapter in her life. Ang exciting nga lang, doon niya natutunang magmahal sa unang pagkakataon. Na imbes na magkaroon ng katuparan, ay nagbistulang nightmare pa sa kanya. Ngunit ngayon, after 8 years ay natatawa na lamang siya kapag naaalala niya ang nakaraan. Kumusta na kaya ngayon si Joyce? Si Edward? Nagtagumpay rin kaya ang mga ito tulad niya? Ready ka na, Lalaine? Iyon ang boses na pumukaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Boses iyon ni Mario, ang direktor niya sa Headliner. Ang programa niya sa telebisyon na tulad ng Magandang Gabi Bayan ni Noli De Castro, Inside Story ni Loren Legarda, at Brigada 7 ni Senator Tito Soto and Company. Tumatalakay yon sa mga makapigil hiningang pangyayari nationwide. Once a week kung ipalabas ito sa telebisyon. Meron pa siyang News Patrol bukod sa Headliner. Pero sa News Patrol ay hindi siya nag-iisa. Dalawa silang newscaster dito. Kasama niya si Ronnie Panganiban sa News Patrol na ipinalalabas mula Lunes hanggang Biyernes. Oo, sagot niya matapos itiklop ang binabasa niyang script. Nagsimulang gumiling ang kamera nang pumwesto sa harapan si Lalaine. Oo, nagtagumpay siya sa kabila ng mga kapaitang naranasan noon sa kanyang buhay. Ngayon ay isinilang ang batang-bata, pero mahusay na newscaster sa kanyang katauhan. Si Lalaine Abad. Hapo ang katawan ni Lalaine nang makauwi siya sa apartment na tinutuluyan. Agad siyang nagtungo sa silid at pabagsak na iniga ang katawan sa malambot na kama. Hindi na siya nagpalit ng bihisan. 4:00 yon ng hapon. Madali siyang nakaidlip dahil sa matinding pagod. Pagkalipas ng halos 2 oras ay naalimpungatan siya. Biglang napabalikwas sa higaan nang maalala niyang wala nga pala siyang kasama ngayon dito sa apartment. Nagbakasyon ang maid niyang si Rosa dahil dinapuan ng malubhang karamdaman ang ina nito. Kaya siya ang kailangang kumilos ngayon. Kailangang magluto siya ng kanyang hapunan kahit na anong pagod niya dahil kung hindi, siya rin naman ang magugutom. Dali-dali siyang bumangon at nag-alis ng damit. Nahagip niya ang refleksyon sa malaking salamin ng kanyang tokador. Unti-unti siyang lumapit dito. Sino ang magsasabing ito ngayon ang katawan ng 14 years old na dalagitang puno noon ng sebo dahil sa sobrang katakawan? Nawala ng paglagyan ang kanyang mga bilbil sa katawan. After 8 years ay heto siya. Sexy. Wala ni bakas man ang mga bilbil na yon. Wala na rin ang mga kati niya sa balat. Ang mga maliliit na butlig sanhi ng mga kagat ng lamok na nagpapapangit sa balat niya. Mga butlig na nagtutubig na kapag kinamot mo ay nagsusugat. Wala na ang mga yon. Ni bakas ay wala na. Maging ang mga pimples niya sa mukha ay naglaho na ring parang bula. Ang kinis-kinis na yon ng kanyang mukha at katawan. Lumutang na ang kagandahan niyang dati nakakupli sa kung ano-anong tumutubo sa kanyang lahat. Lumutang na ang kagandahan niyang dati nakakubli sa kung ano-anong tumutubo sa kanyang balat. Sino ang magsasabing siya ito ngayon? Nakangiting tanong niya sa sarili habang pinagmamasdang maigi ang refleksyon niya sa salamin. Maya-may nagpalit na siya ng pambahay. Isang maikling boxer shorts ang napili niyang isuot
at tinornuhan niya iyon ng puting kamiseta. Hindi na siya nagsuot ng bra. Tutal ay mag-isa lang naman siya. Sa bagay, kahit naman naririto si Rosa ay nakaugalian niya ng hindi magsuot ng bra kung nasa bahay din lang siya. Para mas presko ang pakiramdam niya. Hindi naman siya nag-aalala na baka may dumating na bisita. Dahil mula nang umupa siya sa apartment na to, ay hindi pa siya nagkakaroon ng bisita. Ipinuhos niya ang buong panahon sa pagtatrabaho at wala siyang panahong makipagsosyalan. Wala na nga siyang naging close na kaibigan na tulad noon kay Joyce. Tahimik siyang namumuhay. Kapag nasa trabaho siya ay puro trabaho ang inaatupag niya. Kapag naririto siya sa bahay ay namamahinga siya. Kaya ayaw niyang may bisitang iistorbo sa kanya. Mula Lunes hanggang Sabado kung magtrabaho siya. Sa gabi at sa araw ng linggo lang siya kung makapagpahinga. Kung minsan ay umuwi pa siya sa kanila sa Laguna, kung Sabado ng gabi at Linggo na ng gabi babalik dito sa Maynila. Kaya wala talaga siyang panahong mag-entertain ng bisita. Toy Story ang inuupahan niyang apartment. Malaki yun. 3 ang bedrooms nito na nasa ikalawang palapag. Ang pinakamalaking silid ay sa kanya. Naroroon na ang malaki niyang kama. 21 inches color TV, computer, VHS at mini component. Air condition iyon. Ang pinakamaliit namang silid ay ang maid niyang si Rosa ang umuokupa. Ang isa pang silid ay bakante para sa magulang niya at 2 kapatid. Kung dadalaw ang mga ito rito sa kanya sa Maynila. 2 ang bathroom dito sa apartment. Isa sa loob mismo ng kanyang silid at isa sa ibaba. Bumaba siya mula sa silid na dala ang isang bagong magazine na babasahin niya mamaya habang nagluluto. Agad siyang nagtungo sa kusina. Nagsalang ng sinaing sa kanyang rice cooker. May tapang baka sa fridge na ready to cook na. Kinuha niya yon matapos isalang sa kalan ang non-stick frying pan. Nagprito siya ng 2 piraso. Pagkaraan ay gumawa siya ng ensalada, lettuce at kamatis na nilagyan niya ng mayonnaise, kaunting iodized salt at asukal. Pinalamig niya muna iyon sa freezer habang hinihintay niyang maluto ang sinaing. Naupo siya at dinampot ang magazine. Ang nanalong binibining Pilipinas World na si Alyssa Madrid ang modelong nasa cover ng magazine. Hindi man lang ito nagkaroon ng place sa Miss World Beauty Pageant na ginanap noon pang 1 taon. Pinuklat niya ang magazine sa pahina kung saan matatagpuan ang cover story. Pinasa niya yon. Napakunot ang noon nila Lane nang mabasa ang bahagi ng istorya kung saan ay bahaging na binanggit ang boyfriend ni Alyssa Madrid na binanggit lang sa pangalang Engineer Mortel. Mortel. May kilala siyang Mortel. Si Edward Mortel. Posible kayang engineer na ngayon si Edward at ito ang tinutukoy na nobyo ng dating beauty titlist? Tanong nila Lane sa isipan. Napailing ng sunod-sunod sila Lane. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya si Edward. Totoo yata ang kasabihan ng iba na first love never dies. Dahil hanggang ngayon ay nararamdaman niyang may pagtingin pa rin siya sa lalaki. Hindi iyon nabura sa paglipas ng maraming taon. Time erases all pains and heartache, but it can never erases love. Totoong pag-ibig nga ba ang naramdaman niya noon kay Edward? Kaya magpahanggang ngayon ay naririto pa rin ang lalaki sa kubling sulok ng kanyang puso. Matapos niyang kumain ng hapunan ay hindi muna siya umakyat sa kanyang silid. Nanatili siya sa ibaba at nanood ng programa sa telebisyon sa may sala. Mas maliit ang television set dito sa may sala.
14 inches lamang ito. Kanina ay pagod siya sa pagtatrabaho. Kung hindi nga lang siya nagugutom ay hindi na siya bababa mula sa kanyang silid upang magluto ng hapunan. Ang nais niya sana'y matulog na lang. Pero matapos niyang maalala si Edward, ay gising na gising na ang kanyang diwa, ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin. Pagkaraan niyang magsawa sa panonood ng telebisyon, ay ipinasya niya pang paandarin ang washing machine at naglaba ng marurumi niyang damit. Hating gabi na nang pumanhik siya sa kanyang silid. Humiga siya sa kama. Buong akala niya ay makakatulog na siya dahil sa matinding pagod ng katawan at sa kalaliman na ng gabi. Ngunit ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Si Edward pa rin ang laman ng kanyang isipan. Ano na kaya ang itsura ngayon ni Edward? Ito na kaya ang tinutukoy na nobyo ng dating beauty titlist na si Eliza Madrid? Napabuntong hininga siya. Hindi niya maitatangging may tila kumurot sa kanyang puso kung totoo nga ang hinala niyang si Edward ang nobyo ng dating pinibini Pilipinas World.